Sa mga oras na ito, ay patuloy na nagliliwanag ang Jade Seal, at habang nanlulumo pa ang mga tao sa pangyayaring ito, ay nagsimula namang lumindol. Kaya napatanong si Lizu, ano na naman ang nangyayari ngayon? Ipinaliwanag naman ni Isabel, ito ay gravity na nagmumula sa Jade Seal's gravity stone. Ang gravitational field na ito ang siyang babalot sa buong Kapitolyo para walang sinuman ang makakatakas sa babagsak na mga meteors. At ang tanging magagawa natin ay panuurin kung paano tayo masusunog, hanggang sa maging abo. Matapos namang marinig ito, ay nagsimula na ngang bumagsak ang napakalaking meteorite patungo sa kanilang direksyon. At habang pinagmamasdan ito, ay nanatili silang tulala. Matapos ang panlulumo nila, ay lumuhod sa harapan ni Isabel si Shen at sinabi, Your Majesty. Kasalanan ko itong lahat. Nang makita naman niya ang ginagawang ito ni Shen, ay tumalikod siya sa kanya at sinabi, ang tanging kasalanan mo ay ang una mong choice ay hindi ang pagprotekta sa mga tao, at bukod doon, ay mahusay ang iyong mga ginagawa. Kasunod nito, ay sinabi ni Isabel sa kanyang sarili, nasaan ka na ba, Leon? Napakarami pang mga bagay ang hindi ko pa nasasabi sa iyo. At sa sobrang nakakahiya ng mga sasabihin kong ito, ay baka mamatay ka sa sobrang hiya, kaya't bumalik ka na para masabi ko na ang lahat ng ito sa'yo. Samantala, habang iniisip niya ang lahat ng ito, ay nagtanong si Lizu sa kanila, sandali lamang. Bakit parang tinanggap na ninyo ang inyong mga kamatayan? Hindi ba't mayroon pang isang tao na maaaring makapagresolba ng mga problema nating ito? Sa pagkarinig naman nito, ay naiinis na tinanong ni Shen, ang tinutukoy mo ba ay ang leader ng mga rebelde? Ang traidor na iyon ay malamang na tumakas na sa mga oras na ito. At bakit mo naman naisip na tutulungan niya ang ating Empress? Kahit pa isang tabi natin ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang rebelde, ay hindi rin naman kami magkakilala. Kaya bakit niya ilalagay sa panganib ang kanyang buhay para lamang iligtas tayo? Sa pagkarinig naman nito, ay mariing iginiit ni Lizu, nagkakamali kayo. Malapit siya sa atin. At habang sinasabi niya ang lahat ng ito, ay mabilis na papalapit si Leon. At sa sandaling dumaan ito sa tabi ni Lizu, ay sinabi niya, para sa leader ng mga rebelde, ikaw, Isabel, ang pinakaimportanteng tao sa buong mundo, at ang kanyang pinakamamahal. Pagkasabi nito, ay tuluyan na nilang nakita si Leon. At habang gulat na pinagmamasdan ang kanyang ginagawa, ay nakita nila kung paano siyang direktang tumakbo patungo sa meteorite, at pagkatapos, ay ginamit niya ang kanyang espada upang wasakin ito, na nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Kasunod nito, ay nagsimulang bumagsak ang mga nawasak na meteorite sa paligid, na nagdulot ng panik sa mga tao at pagkawasak ng ilan sa mga gusali. Samantala, sa kinaroroonan nina Isabel, ay bumagsak sa harapan nila ang isang bagay. At matapos mawala ang usok, ay nakita nila na iyon ay walang iba kundi si Leon. At sa sandaling lumingon ito, ay ngumiti siya at sinabing, pasensya na, mukhang nahuli ako ng pagdating, kaya pakiusap, mahal kong asawa, huwag mong bawasan ang aking allowance. Sa pagkarinig naman nito, ay tuluyan ng natulala ng gusto si Isabel, dahil napagtanto niya na ang leader ng mga rebelde, at ang kanyang asawa, ay iisa. Samantala, sa kabila ng kaguluhan sa paligid, ay nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kanilang lokasyon. Kaya dahil dito, ay napakamot sa ulo si Leon, saka tumawa at tinanong sila, bakit kayong lahat nakatingin sa akin ng ganyan? Medyo natatakot na ako sa mga tingin niyo. Kasabay nito, ay napansin din niya kung paano mahigpit na pinuprotektahan ni Shen si Isabel. Kaya dahil dito, ay napagtanto niya, kaya pala nagkaroon ako ng napakaraming dragon key sa aking katawan, ay dahil ang aking asawa ay ang bagong empress. Sa kabilang banda, si Isabel, matapos maisip ang lahat ng ito, ay sinabihan si Leon na lumapit sa kanya. Kasabay nito, ay naisip niya, ayon sa aking impormasyon, ang leader ng mga rebelde ay nakatira sa Kapitolyo at mayroong asawa na kanyang sobrang mahal, kaya pala hindi ko matagpuan ang lalaking iyon, ay dahil ako pala mismo ang kanyang asawa. Matapos namang lumapit sa kanya si Leon,
ay agad niyang tinanong, bakit mo tinago ang lahat ng ito sa akin? Ano ba ang iyong kinatatakutan? Nakangiti namang sumagot si Leon, dahil iyon, sa natatakot ako na baka pag-alitan mo, ikaw, kumusta ka? Nasaktan ka ba? Hindi naman sumagot si Isabel, at sa halip, ay sinimulang lagyan ng benda ang kanyang kamay. At pagkatapos, ay sinabi niya, hindi ako nasaktan. At bakit mo naman naisip na papagalitan kita? Nag-aalala lamang ako para sa iyo. Dahil naman sa narinig niyang ito, ay ngumiti si Leon, saka sinabing, bakit naman may mangyayaring masama sa akin, gayong sobrang mahal ako ng aking asawa. Sa pagkarinig naman nito, ay labis na nagulat si Shen at naisip, asawa, siya ba talaga ang asawa ng aming Empress? At sa kabila ng pagiging pinakamalapit na tauhan ng aming Empress, ay bakit ngayon ko lamang nalaman ito? Dagdag pa doon, ang taong ito pala ay ang leader ng mga rebelde. Ano ba talaga ang nangyayari? Mawawasak na ba talaga ang mundo, o mauunang masira ang ulo ko dahil sa mga kakaibang nangyayaring ito? Samantala, si Naren, matapos marinig ang pag-uusap nila, ay sinabi sa kanyang sarili, mag-asawa na pala ang dalawang ito. Ganito na ba karami ang nangyari sa loob ng isang taon na nagkahiwalay kami? Wala namang pakialam ang mag-asawang ito sa kanilang mga iniisip, at sa halip, ay patuloy lamang nilang pinagmasdan ang patuloy na umiilaw na jade sail. Kasunod nito, ay sinabi ni Isabel kay Leon, ang mga pangyayaring ito ay mga senyales na ang jade sail ay nag-activate na, at paglipas lang ng ilang sandali, ay sisimulan na nito ang pag-atake sa Kapitolyo. Ngumiti naman sa kanya si Leon at sinabi, madali lamang solusyonan ang problemang iyan, kaya manatili ka na lang muna dito, at babalik din ako kaagad, natatandaan mo pa ba? Di ba sinabi ko sa'yo na paprotektahan kita habang buhay? Bago pa siya makaalis, ay pinigilan siya ni Shen sa kasinabing, sandali lang. Dalhin mo itong pinaka-iniingatan kong espada at baka makatulong ito sa iyo. Matapos namang kunin ang espada, ay nagpasalamat siya at sinabing, tamang-tama. Kailangan ko talaga ang isang matibay na sandata. Seryoso namang tumugon si Shen at sinabing, hindi mo na kailangang magpasalamat, at huwag mo ding isipin na ginagawa ko ito para sa'yo. Kailangan lamang namin ang iyong lakas para protektahan ang Kapitolyo laban sa Jade Seal. At kapag nag-activate na ang automatic defense mechanism ng Kapitolyo, ay tutulungan ka nito na maprotektahan ang buong lungsod. Matapos namang sabihin ito, ay nagsalita naman si Naren at tinanong si Leon, bakit mo inililigtas ang Dagon? At bakit mas pinili mo na maging asawa ng bagong Empress? Nakalimutan mo na ba ang ating pinagdaanan sa kamay ng dating Emperor? Nakalimutan mo na rin ba ang mga sakit na pareho nating dinanas dahil sa imperyong ito? Agad namang sumagot si Leon, totoo, ang Dagon nga ang dahilan ng ating mga sakit noon. Ngunit hindi tayo pwedeng magpatuloy mabuhay na laging dinadala-dala ang ating matinding pagkamuhi. Dahil kung nagkataon, ay magdudulot lamang ito ng panibagong kaguluhan. At sa totoo lang, ay ngayon ko lang nalaman na ang aking asawa pala ay ang bagong Empress. Ngunit kahit ganoon, ay wala akong pakialam. Dahil kahit sino pa siya, ay kontento na ako, basta't lagi siyang nasa tabi ko. Sinabi din niya, alam ko na matindi ang pagkamuhi mo sa Dagon, ngunit ang mga mamamayan na nakatira dito ay mga inosente. Sila ay katulad mo, mayroon ding mga pamilya, at mga tao lamang na gustong mamuhay ng mapayapa sa lungsod na ito. Kaya hindi ko hihilingin sa iyo na kalimutan ang iyong galit. Ang masasabi ko lamang, ay ituon mo ang galit na iyon sa tamang mga tao. Matapos marinig ito, ay hindi na nakapagsalita si Naren at tila mayroong na-realize. Oy Lods, sandali lang. Na-enjoy mo ba tong video? Kung oo, baka gusto mong suportahan ang channel sa simpleng paraan. Walang dagdag gastos sa'yo. May TikTok affiliate link tayo sa comment section at description. Pag-click mo ng link, visit mo lang showcase ko. At kung may magustuhan ka, at bibili ka naman talaga gamitin mo na, yun, malaking tulong yan para makagawa pa tayo ng mas maraming content. Don't worry, wala yan dagdag sa price mo. At kung wala naman dyan ang hinahanap mo, message mo lang ako para i-add natin. Salamat idol. Balik na tayo sa video. Samantala, sa sandaling ito, ay nagsimula ng bumagsak ang mga espada mula sa Jade Sail.
At habang mabilis itong bumabagsak, ay sinimulang ilabas ni Leon ang kanyang espada at determinadong pinagmasdan ang kanyang target. Nang makita naman ito, ay nag-aalalang sinabi ni Isabel, "Mag-ingat ka." Agad namang tumugon si Leon at nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala. Ang iyong asawa ay sobrang lakas." Pagkasabi nito, ay agad na siyang tumalon paitaas upang salubungin ang mga espada. Sa sandali namang magtagpo si Leon at ang unang espada, ay naganap ang isang malakas na pagsabog. At matapos masaksihan ito ng mga tao, ay napatanong sila, ano ang nangyayari? Ano ang bagay na iyon? Isa ba siyang Diyos? Bumaba ba talaga ang mga Diyos para iligtas tayo? Sa kabilang banda, si Leon, na ngayon ay nahihirapan pa ring pigilan kahit ang nag-iisang espada mula sa Jade Seal, ay sinabi, "Hindi ito uubra. Kahit ako pa mismo ang Avatar, ay hindi ko makakayang pigilan ang atakeng ito ng Jade Seal na mayroong pinagsamang lakas ng 4 na espada." At gaya ng kanyang iniisip, ang kanyang gamit na espada ay nagsimula ng magkaroon ng mga crack. At pagkatapos, ay tuluyan na itong nawasak. Dahil sa tindi ng puwersa na nagmumula sa Jade Seal, ay hindi na kinaya ni Leon ito at bumagsak. Matapos namang bumangon, ay sinabi niya, ang espadang pinahiram ni Shen ay walang silbi. Maging ang sinasabi nito na capital defense mechanism ay hindi rin nag-activate. Kailangan ko ang isang matibay na sandata na makakayang harapin ang Jade Seal. Hindi. Ang kailangan ko, ay hindi nag-iisang sandata, kundi ang lahat ng mga sandata sa loob ng Kapitolyo. Matapos namang sabihin ito, ay muling tumalon si Leon patungo sa Jade Seal. Ngunit sa sandaling ito, ay tumigil siya sa ere at nag-ipon ng lakas. Kasunod nito, ay ang mga sandata ng lahat ng mga tao sa buong Kapitolyo ay nagsimulang lumutang. At pagkatapos, ay lumipad patungo kay Leon. Habang umiikot ito sa paligid niya, ay nagsimula itong magsama-sama, hanggang sa mabuo ito at maging isang napakalaking espada. Kasunod nito, ay hinawakan niya ito at handa ng pakawalan. Ngunit bago niya ito gawin, ay sinabi niya, "Ako, si Leon, ay gagamitin ang espadang ito para sa aking asawa at upang protektahan ang bansang ito." Kasunod nito, ay tuluyan na niyang pinakawalan ang kanyang atake. At sa sandaling tumama ito sa Jade Seal, ay naganap ang isang napakalakas na pagsabog na nagpawalang bisa sa atake ng Jade Seal at nagpaliwanag sa buong kalangitan. Habang nakikita naman ito ng mga tao sa buong Kapitolyo, ay manghang-mangha sila. At maging ang grupo ni na Isabel, ay natulala din sa kanilang nakita. Ngunit kasunod nito, ay may bumagsak sa kanilang harapan. At matapos mawala ang usok, ay nakita nila na ito ay si Leon. Habang sinusubukan niyang makarecover, ay agad namang tumakbo patungo sa kanya si Isabel. Sa sandaling ito, ay ngumiti si Leon at sinabing, "Mukhang sinwert ako ngayon." Hindi naman pinansin ito ni Isabel, at sa halip, ay nag-aalalang tinanong kung okay lang ba siya. Bilang tugon, ay sinabi naman ni Leon, "Kapag nangako ang iyong asawa, ay umasa ka na tutuperin ko ito. At para sa akin, ang ganitong mga pangyayari ay maliit na bagay lamang. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala pa." Agad namang tumugon si Isabel at naiinis na sinabi, "Sino namang may sabi na nag-aalala ako para sa iyo? Nag-aalala lang ako na baka nasira mo ang daan dahil sa pagbagsak mo. Kung nagkataon, ay baka singilin pa kita sa mga pinsalang iyong naidulot." Awkward namang tumawa si Leon at sinabi, "Sisingilan mo ba talaga ako sa mga nasira dito? Dahil lahat ng pera ko ay nasa iyo, kaya wala akong maipambabayad. Dagdag pa roon, di ba dapat may reward ako na matatanggap dahil sa ginawa kong pagligtas sa Kapitolyo?" Ngumiti naman si Isabel at sinabing, "Tama ka, kaya ipikit mo na ang iyong mga mata, at ibibigay ko na ang iyong reward." Agad namang pumikit si Leon at naisip, isang halik ba ang aking reward? Hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang loob ng aking asawa. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang pag-i-imagine, ay narinig niya ang tunog ng mga pusos. At nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay laking gulat niya nang makita niyang nakapusos na siya.
Dahil naman dito, ay sinabi ni Leon, "Mahal kong asawa, hindi ba't ang ganitong klaseng reward ay masyadong exciting para sa atin? Hindi ko naman matindaan na mayroon kang ganitong klase ng hobby." Hindi naman nagets ni Isabel ang kanyang ibig sabihin, at sa halip, ay sinabi niya, "Ikaw ang leader ng rebel army, ang #1 most wanted criminal sa buong imperyo. Kaya ano sa palagay mo ang aking gagawin, kundi ang arestuhin ka? At kung may lakas ka ng loob, ay madali lang para sa iyo na wasakin ang mga posas na yan at tumakas." Agad namang nangatwiran si Leon, "Mahal kong asawa, kahit pa magkaroon ako ng lakas ng loob gaya ng isang leon, ay hinding-hindi ko gagawin iyon. At kung noon ko pa alam ang totoo mong pagkatao, ay baka nagmakaawa na ako sa iyo ng hubot-hubad tuwing gabi." Binaliwala naman ni Isabel ang mga kalokohan niyang ito, at sa halip, ay sinabi, "Masyado kang madaldal. Alam mo ba kung ano ang nagawa mong mali?" Agad naman itong kinumpirma ni Leon at sinabing, "Alam ko na kung saan ako nagkamali. Kaya, mahal kong asawa, sabihin mo na kung ano ang magiging parusa ko." Kasabay nito, ay naisip niya, noong una, ay akala ko malalampasan ko na ang problemang ito sa pagpapakyut, pero mukhang hindi ito kasing simple ng aking iniisip. Habang iniisip naman niya ito, ay galit na lumapit sa kanya si Isabel at sinabing, "Ang iyong kasalanan ay ang pagtatago ng iyong totoong pagkakakilanlan habang tayo ay mag-asawa. At tanging ang Diyos ang may alam kung gaano kapakor aming mga sekretong itinatago sa akin. Narinig ko rin ang ilang mga tsismis na marami kang mga babae kung saan-saan. At baka nga ay nagkaroon ka na ng asawa bago pa tayo ikasal." Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay agad na dinapensahan ni Leon ang kanyang sarili, "Hindi yan totoo. Tanging ikaw lamang ang nakagamit sa aking katawan." Ngunit kasasabi pa lamang niya nito, ay agad na tumama sa kanyang mukha ang isang suntok na nagmula kay Isabel, at sinabing, "Wala namang nag-utos sa'yo na sabihin mo pa ang mga kalokohan mong iyan. At bagamat alam ko na kung gaano kalakas ang iyong mga martial skills, huwag mong subukang ebuli ako sa hinaharap, dahil hindi ako magdadalawang isip na parusahan ka." Matapos namang sabihin ito, ay nag-aalalang sinabi ni Isabel, "Ang mga balita tungkol sa nangyaring pag-atake sa Kapitolyo ay mabilis na kakalat, kaya hindi magiging madali na resolbahin ang mga isyong may kinalaman sa insidenteng ito. At kapag nangyari iyon, ay baka samantalahin ng mga tagalabas ang pangyayaring ito, at papasok ang imperyo sa isang mapanganib na panahon." Nang marinig naman ito, ay sumagot si Leon, "Huwag kang mag-alala. Hindi nila magagawa iyon." Kasunod nito, ay nilinaw ni Leon, kasabay ng mga balitang iyon, ay kakalat din ang mga balita na ang leader ng mga rebelde ay tinulungan ang bagong empress na protektahan ang Kapitolyo. At dahil sa balitang ito, ay magdadalawang isip ang mga tagalabas na kumilos laban sa imperyo. Sinabi din niya kay Isabel, "Hindi mo na rin kailangang harapin ang ganitong mga problema ng mag-isa. Dahil kahit libo-libong mga sundalo pa ang umatake ngayon, ay nandito ako para tulungan ka." Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video, at kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.